una, bata pa ako, Manila Times na yan. Definitely, yung mga tumira sa Pilipinas ng medyo matagal-tagal ay na kilala itong newspaper na to. Ano? So, ano ba itong sinasabi kong nailathala na to? No? Ito po ay tungkol sa isang publish na article, pero hindi po pinangalanan ng source kung sino, na di umano. Kaya, by the way, kaya po hindi ko ito papatulan ito yung publication na to, kasi nga walang source, ano. Pero just for the sake of discussion and opinion, kayo na po ang bahalang mag-isip kung ito ay totoo o hindi, ano. So doon po sa publication na 'yon, sinabi na di umano ay si former President Rodrigo Duterte ay pumasok sa isang gentleman's agreement with China regarding the situation in Ayungin Shoal. Ano ba yung sitwasyon sa Ayungin Shoal? Yung pong Ayungin Shoal ay parte ng exclusive economic zone ng Pilipinas. And then meron po dong isang barko ang Pilipinas na isinadsad ng pamahalaan ng Pilipinas nung panahon ni ERAP. Talaga pong sinadyang ibalahura dun yon para pangalagaan o magsilbing outpost, magsilbing outpost sa exclusive economic zone natin doon. Kasi nung panahon yun po, nagsisimula na ang mga incheck na maglagay ng kanilang struktura, na ang sabi lang nung una ay daw yun, pahingahan ng kanilang mga mangingisda. Pero nagduda ang gobyerno ng Pilipinas. So ang ginawa ay naglagay sila ng isang Philippine Navy ship na ibinalahuri nila. Yun po ay active pa hanggang sa ngayon. During that time, active din yun. Hanggang ngayon, active pa rin. Hindi pa po na-decommission. So yan po ay, kumbaga, ay isa pang pag-aari ng ating sandatahang lakas, ng AFP at ng Pilipinas. So nilagay po yun doon para protektahan ang EEZ. Ngayon, every now and then po, every month I think, or twice a month, nagpapadala po nagpapadala ng resupply mission ang gobyerno para bigyan ng pagkain ang mga nakalagay na tao doon, nakadestinong tao, ang ating mga Marines at mga Navy, at saka at the same time patibayin yung at hindi hayaang mabulok yung kakarag-karag na barko ng Pilipinas na yun. Hindi na po tumatakbo yun. Yun ay nakabalahura na lang doon for so many years now, since 1999. So ang sabi dito sa lathala na ito, sa publication na ito, ay nagkaroon daw ng gentleman's agreement, pinasok ni Duterte sa China, na payagan ang Pilipinas na magpadala ng isang boat every month, o papayagan doon every isang boat lang, at hindi papayagan ng China na magdala ng materyales para patibayin yung barko na yon. So ibig sabihin, talagang pumayag si Duterte, kung yan ay totoo, pumayag si Duterte na ang barkong yun ay mabulok na laang. In that way, mawawala na ang tinik ng China sa exclusive economic zone natin.
Ano? So, sa palagay nyo kaya ito ay totoo? Itong balitang ito ay totoo? So, tingnan natin kung may bahid ng katotohanan to. Ano? So, paano natin titingnan yan? Sa mga actuations ni Rodrigo Duterte noong panahon siya ay presidente ng Pilipinas at sa ngayon. At hanggang sa ngayon, doon natin malalaman kung yan ay totoo o hindi. Ano? Kung yun man ay talagang pinasok ni Duterte. Pero alam naman natin na si Duterte ay puppet ng China. Lahat naman po ng gusto ng China sinusunod niya, no? Pero hindi ko ini-expect na hanggang dyan ay papasukin niya up to the point na parang nag-traidor siya o ibinenta na niya ang parting yun ng Pilipinas at binibigay na niya sa China. So tingnan natin, ano? Unang-una, kung natatandaan po ninyo noong 2016 ka kauupo pa lang ni Duterte, ano? Lumabas po ang balita na nanalo tayo sa Permanent Court of Arbitration. Ano, yan pong pagkakapanalo na yan ang nagpapawalang bisa sa claim ng China sa 9-dash line. Ibig sabihin po, yung claim ng China daw na kanilang lahat, yung halos 80% of the South China Sea ay kanila. No? Naglagay po sila ng 9-dash imaginary line sa South China Sea, sa mapa ng South China Sea. So, anong nangyari? Nung panahon yun, nung lumabas po yun, tuwan-tuwa ang mga tao, tuwan-tuwa ang Pilipina, ang mga Pilipino. Dahil nanalo tayo laban sa China. No? Pero alam mo, yun ang reaksyon ni Rodrigo Duterte nung panahon yun. Ang sabi niya, that is nothing. That win is just a mere scrap of paper. So, parang, alam nyo na, napakasakit nun para sa isang Pilipino na isang presidente ng Pilipinas ay pinapawalang bisa ang pagkakapanalo niya laban sa isang malaking bansa sa International Tribunal. Ano? So, isa yan sa mga dahilan kung bakit maaaring ang totoo. Ano? Totoo na baka nga pinasok ni Rodrigo Duterte ang agreement na to. Napabayaan na lang mabulok yung barko na yun sa Ayungin Shoal. Okay, ang padalawa ay noong pong panahon niya, ano, sinabihan niya ang AFP na wag nang magpatrolya outside the maritime territory ng Pilipinas. Ano po yung maritime territory ng Pilipinas? Yun lang po ay yung 12 nautical miles. Yun po ay 12 nautical miles from the baseline of the Philippine archipelago. So yan po ay imaginary line din. Pero susukatin from the baselines ng teritoryo ng landmass ng Philippines. So, yun lang po ang maritime territory. And ang exclusive economic zone naman ay ang 200 nautical limit from the baseline. So, ang maritime territory ay 12 nautical miles from the baseline, while the exclusive economic zone are the 200 nautical miles from exclusive economic zone. So, parang sinasabi nyo na, hey, huwag nyo nang patrolyahin yan, yung labas ng maritime zone natin, ng maritime territory. Hayaan nyo na muna kayo kung pagkalampas no, hayaan nyo sa mga dayuhan. Huwag nyo nang Hindi po pumayag ang AFP. Hindi po pumayag ang AFP. Ang sabi ng AFP, okay sir, papayagan namin kayo, hindi namin yan papatrolyahan, pero
You put that in writing. Ilagay nyo sa kasulatan niya na inutusan nyo kami na huwag magpatrolya beyond maritime limits. Hindi ko pumayag si Duterte. Hindi niya ginawa. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niyang mali. Mali ang kanyang utos. Ano? So, padalwa na po yan dahilan kung bakit nga maaaring ang totoo na pinasok ni Duterte yan. Yung agreement na yan. So, patatlong dahilan, ha? Pinayagan po niya ang China na mangisda sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Yan po ay pagtatraidor sa Pilipinas. Dapat po ang exclusive economic zone ay exclusively for the benefit of the Philippines and the Filipinos. Ano? Hindi po niya pwedeng ipamigay ang mga lamang dagat at lahat ng natural resources dyan. Yan po ay sa Pilipinas lang. Wala po siyang karapatan dyan. Ano? Pang-apat, lagi naman niya sinasabi, I love Xi Jinping. Ano? At yun daw mga militia na naandun sa South China Sea, malapit sa Pilipinas, are there to protect him kung sakalit may mag-aklas laban sa kanya. Protect him? Ano, protektahan siya laban sa Pilipino? Come on. Ano ba talaga siya? Presidente ng representative ng China sa atin, sa Pilipinas? Isip po kayo. Sunod na dahilan ay nung panahon niya po ay talaga pong nananakot siya sa mga Pilipino. Sabi niya, hindi na natin kayang lumaban sa China. Pag bababarilin tayo niyan, imamasakat tayo ng China. Napakalaki ng bansang yan laban sa atin. Sigurado ikang pupulbusin tayo. Masaker ang Pilipino. Tinatakot na po niya agad ang Pilipinas para mapunta sa isip ng mga Pilipino na hindi tayo dapat lumaban. Ano? So yan po ay isang war tactics na nasa libro ni Sun Tzu. Ano? Pag po nga naman natakot ang kalaban at hindi na lumaban, hindi mo na kailangan paputukan pa. Hindi mo na kailangan ng gera pa. Natakot na yun, hindi na lalaban eh. Yan po ay isang taktika ng gera. Takutin mo muna. Baka sakalit pag natakot, hindi na lalaban yan. Ano? Sunod, nung panahon niya, binalak niyang itigil ang VFA agreement Visiting Forces Agreement with Americas. So, abuti na lang po umalma din ng AFP. Sabi ng AFP, hindi ho po pwede yan. Walan tayo ng alay. So, hindi na rin itinuloy ni Duterte yun. Ano? So, yan pong mga dahilan na yan. Ano? Yan pong madahilan na sinabi ko sa inyo. Yan po ay mga actuation ni Rodrigo Duterte nung panahong siya ay nasa gobyerno pa at siya ay presidente. Ano? Tapos ngayon may lumalabas na siya ay pumasok sa isang gentleman's agreement. Kung yan man po ay totoo, ay talagang napakalaking problema niyan. Ano? Nagkaroon tayo ng presidente na talagang sumasangayon sa ginagawa sa mga kagustuhan ng ibang bansa na gustong sumakop sa atin at kuhanin ang ating mga territory. Yan ang Manchurian candidate, kumbaga. Mga kandidato na pakawala ng kalaban. Hay nako. Napasukan po tayo. Sana po ay wag na po tayong matuto na po tayo, Wag na ulit mangyari. Tayo pong mga botante, lalo na mga magkakaroon naman ng mga eleksyon sa 2025.
sa midterm election. Pag-isipan niyo po mabuti kung sino ang ating mga inilalagay na tao sa gobyerno. Ano? Huwag po tayong magpadala sa social media. Tayo po, yung sarili natin ang mag-isip. Meron nga po ako kinausap kanina. Sabi ko, ito mukhang napakatapang ng babae ito. Pag ito'y kumandidato, sana manalo. Ano? Alam niyo ang sagot. Sa akin ng kausap ko, ay hindi naman ika mananalo yan. Magaling nga siya, hindi mananalo. Magaling nga siya, pero hindi mananalo. Sagot ko naman paano mananalo kaya naisip mo na agad na hindi mananalo. Kaya manalo man yan o sa tingin mo lang hindi man yan manalo kung sa isip nyo ayan ang dapat at nararapat na maging pinuno ng bansa. Huwag kayong magpadala sa ibang factors. Isipin nyo kung ano at sino ang nararapat na ilagay sa gobyerno natin, na mamuno sa gobyerno natin. Ano? Huwag niyo pong isipin kung yan ba yung winnability ng taong yan. Huwag. Ang isipin ninyo ay kung yung taong yan ay makakapag-deliver ng maayos at gaganda ang ating bansa. Ano? Huwag din kayo makinig sa social media. Nako, wala dyan. Okay? So, maraming salamat po uli. Hanggang sa muli. Bye-bye.